Ah, kahit ako na lang. Sige po. Thank you po. Okay. Ididiretso ko na po ha. Ngayon po ay nasa chapter 9 na po tayo ng Caring People, which is forgive one another. Habang binabasa ko po itong chapter na ito, mas lumilinaw po yung mensahe ng Panginoon. Ito po ay yung kung paano tayo makipumuhay at tumulong at magmahal sa ating kapwa. Forgive, such a big word, big deal din po ito, big move din po para sa ilan. Sabi po ng dictionary, ang forgive is an action or process of forgiving or being forgiven. Pero sa atin pong pananampalatayang Kristiyano, ang ibig sabihin po nito ay ito ay nakaugnay sa ating pamumuhay bilang Kristiyano o lingkod ng Panginoon. Amen. Okay. Ang batayan ng ating magiging topic po ngayong gabi ay ito pong Ephesians 4 verse 32. Forgiving one another as God forgave you. Sabi nga po sa studies, ang forgiveness daw po can reap huge rewards for our health. Ang ilan nga po sa mga ito ay yung it lowers daw po the risk of heart attack. Medyo segue lang po ito. Nag-i-improve din daw po ito ng ating cholesterol levels or nag-i-improve ng ating sleep. Nagiging stable din daw po ang ating blood pressure at nagre-reduce ng level of anxiety or depression or stress. Amen. Pasensya. On the contrary naman po, sabi ng mga psychiatrists, yung mga tao daw naman po who has bitter attitudes usually have an unforgiving spirit. At ito po ang ilan sa pag-uusapan natin ngayon. Ayan. Number 1, evidence of unforgiving spirit. Unwholesome talk. Ito yung saying critical and slanderous things about other people. Sabi nga po, kung ano ang ibinubuka ng ating bibig ay siyang nasa ating puso. Sabi po sa Matthew 12 verse 34, it's out of the overflow of the heart that the mouth speaks. Ito po ang isang sinasabi sa Ephesians 4 verse 29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Okay. Mas maganda siya sa Tagalog eh. Mas maganda siyang pakinggan sa Tagalog. Sabi po sa Tagalog, huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. O nga naman, imbis po na pag-usapan natin ang hindi maganda ang ating kapwa, yung positive na lang ang maging focus natin. Or gaya po ng laging paalala sa atin, kung walang magandang sasabihin, tumahimik na lang tayo. Napakaganda kasi nung yung isang lagi na ginagawa ng ating team, yung affirmations ba, simpleng good job na lang, ay talagang nakaka-encourage naman sa bawat isa. Alam niyo po ba na may study na lumabas, yung sa MRI daw po, same part of the brain is triggered kapag po merong physical pain o kaya yung may mga words na masasama tayong naririnig. So, yung paalala po sa atin is speak no evil. Amen. Next po, next slide. Second evidence is poisoned emotions. Sabi daw po, bad feelings within us towards others. Ano po ba yung poison? Ang lason, di po ba ito'y nakamamatay? O tignan nyo po yung illustration, nakabukod, napakalungkot ng buhay, nang nakahiwalay kasi meron siyang mga ganong dinadala sa sarili. Madalas, kaya po tumatagal ang misunderstandings is due to these poisoned emotions. Ano-ano po ba ang mga ito? Next po. Ang isa po sa mga poisoned emotions, ang sabi po ng ating author, is bitterness. Next.
It is the experience of a negative emotion or resentment. Yung bang tipong ma-mention lang yung pangalan, galit na agad tayo. And often than not, we tend to say something we shouldn't say. Madalas ito po yung outburst ng ating anger, yung criticism. Atong. Ayan. Meron kaming kakilala actually, araw-araw, mayat maya, galit, roller coaster ang kanyang emotion. Pero talagang madalas, nasa taas yung emotion. Hanip mang insulto. Honestly, it made me think, bakit kaya laging galit? Ang dami-dami namang biyaya. Hindi ba nila kako nakikita yung mga biyaya? O siguro maraming hurts. Kaya ganoon ka bitter at kumbaga yung nagiging outburst lagi na lang ganun sa araw-araw na pamumuhay. Ang bitterness daw po is unforgiveness fermented. The more we hold on to past hurts, the more we become drunk on our pain, and the experience can rob us of the joy we can find in anything. Wala talaga, tatanggalan tayo nito ng kaligayahan. Ayan o, galit na galit. Amen. Second po is anger. Strong feeling of annoyance, displeasure, or hostility. Itong, galit na galit, gustong manakit. Sabi nga ng mga bata. This causes us to say or do things we might regret. Yung mga hindi na natin mababawi pa. Sabi nga po sa 2010 study, ang uncontrolled anger daw po is bad for emotional and physical health. Yan ako na, no? Parang kikita na niya. Yan. Amen. Number 3 is rage. Ito yung pagka syempre galit na galit ka, ang magiging kasunod na nito is violence or uncontrollable anger. Next po. Ayan. Talagang yung away na siya. Violent reaction na tinatawag. And number 4 is malice. The intention or desire to do ill will. Yan. Ayan. Sabi nga po, magkakapatid sila actually. Ang question po, when we have this kind of attitude, are we hurting the other person? Nasasaktan ba natin sila? Ang answer po, no. Sa totoo, tayo din po ang affected. Tayo din ang nasasaktan. For all we know, if we are harboring these emotions, tayo lang ang nagdadala. Baka nga po masarap pa yung tulog ng ating kapwa na kinasamaan ng loob, samantalang tayo yung nagpupuyos ang loob. Mga kapatid, we have limited time in this world. I'd like to quote po Father Sok sa isa niyang homily. Sabi niya, sasandali lang ang panahon natin, ayaw pa natin mag-sorry, ayaw pa natin magpatawad. Kaya, mga kapatid, mag-sorry na, magpatawad na. Sa atin nga pong panalangin na itinuro ng ating Panginoon sa Our Father, lagi nating dinadasal, forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. Kumbaga, sa limited na ating panahon dito sa lupa, marapat lamang na tayo ay magpasalamat at magpatawad. Ang sabi nga po sa Ephesians 4 verse 31 to 32, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Ang sumunod po is Colossians 3 verse 13, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Sabi nga po sa Matthew 18 verse 22, how often must I forgive? Ang sagot ng Panginoon, 70 times 7. Ibig sabihin, limitless. Sa ating limited time dito sa mundo, ang gawin daw po natin sa pagpapatawad is limitless. Amen.
Amen. Okay. Meron pong ibinigay sa atin ng ating author na 3 essentials for a forgiving spirit. Ang number 1 is kindness, goodness. Nakapaloob po ito sa Ephesians 4 verse 32. At saka sa 2 Samuel verse 9. Hindi ko nakunan niya. Dito po, sa storya ni Samuel, sabi po ni King David, meron siyang sinabi dito, ibig ko siyang tulungan ayon sa aking pangako sa Diyos. Kinupkup niya po dito kasi yung anak ni Jonathan. Si Jonathan is anak naman, first eldest ni Samuel. Kumbaga, kinupkup niya at inaring kanyang parang anak na, kumbaga, sabi nga, we don't forgive because people deserve it, but because God forgave us and we didn't deserve it, yung pagpapatawad ng Diyos. Hindi talaga tayo deserving, pero sa kanyang kabutihan, laging ipinapakita niya kahit sa ating mga undeserving ang pagpapatawad. Amen? Sabi si Sally, nasa ano sila yung Number 2 is a tender heart. nasa ano, Compassionate heart. banding. May banding na naman sila. Lagi yun, no? Nakikita mo sila talaga. Amen. A tender heart, compassionate heart. A hard heart robs you of blessing and joy. A hard heart forms when we harbor evil feelings and refuse to show love to others. Imaginein po natin kung ang ating puso ay matigas. Imaginein natin na kung ang puso na nasa ating dibdib ay pusong bato. Ibig sabihin, mahaharangan po talaga ang mga biyaya. Kaya ito po ang nasasaad sa Ezekiel, moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Amen. Yan ang kabutihan ng ating Panginoon. Next is honesty, integrity. Sabi po sa Ephesians 4 verse 15, Paul urged us to speak the truth in love. Sabi nga po, maging makatotohanan tayo, pero may kalaki pa rin na pagmamahal. In Matthew 18, verses 15 to 17, if the brother or sister sins against you, go tell the person privately. Don't make a big sin, just seek reconciliation. If the person won't listen to you, take 1 or 2 other believers along to help you. And if the offender won't listen, take it to the church. Ito naman po yung itinuturo sa atin na pamamaraan ng Diyos to avoid conflict, lalo na sa atin na nasa isang komunidad. Ayan. Quote by Lewis Smith, to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Sa ating summary, next po, the foundation of forgiveness is the experience of gratitude towards life and, of course, towards God. Amen. Next. Caring Christians forgive one another, not because everybody deserves it, but for Jesus' sake. And lastly, Christians who care forgive one another. Ang sabi nga po sa ating theme, love without measure. Let us forgive one another. Kapag minahal natin ang Panginoon, ituturo niya sa atin kung paano magmahal ng tunay sa ating kapwa. Kasama na dito ang pagpapatawad. Hindi natin ito kakayanin if we will depend only in our human capacity. We need the grace of God. And to quote from Father Marty Makasaet of Don Bosco, ang sabi sa isa niyang homily, to say sorry is your strength, to forgive is your joy, and to forget is your peace. To God be the glory. Forgiveness, let us open the gates to love. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. To ponder on Ephesians 4 verses 31 to 32. Babasahin ko lang po sa Tagalog. Ito na lang po yung iiwanan natin na pwede tayong mag-reflect. Though hindi ko siya nailagay sa PowerPoint. Sa Tagalog, ang sinasabi niya, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Ito po, Panginoon. Okay. Maraming salamat, Ate Nisa. Tunay nga napakaganda po nung inyong binahagi sa amin ngayong gabi. Ang sarap tandaan nung Ephesians 4:32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.